Sa 40,000 na yun, alagaan mo ng ilang buwan, ano siya, at tubo. Laki na rin ng tiyan niya, malapit na rin mga anak to guys. Ayan yung tinaistad natin doon kila Kuya Chito, first timer niyang maanganak. Ducklings natin, ayan o. Dito na sila sa kanilang isang kulungan, yung lumang kulungan ng mga itik natin, tsaka ng mga Peking duck. So dito yung ginawang kulungan ni Airpat. Nagawa naman ni Airpat na magiging range area ng ating mga Muscovy ducks. So dito yung mga... What is up guys? Welcome back dito sa ating channel. So ngayong araw dito tayo ulit sa province. Bakasyon natin. And syempre yung mga projects natin before na hindi natapos, itutuloy ulit natin ngayong araw. Especially yung ating kulungan ng manok. So andito tayo ngayon sa likod ng bahay at syempre chinecheck natin yung mga tanim natin dito sa likod para sa mga alaga nating kambing. Kasi di ba nga anong mga nakaraang linggo, akala natin tapos na yung pag-uulan niya, pero ito ngayon kagabi nga umulan ulit dito sa province. So papakita natin yung area kung saan tayo nag-harvest minsan ng pagkain. Ayan guys, nandito tayo sa taniman natin ng mga napier grass. Medyo masukal na ulit yung part na yun. So last vlog napakita natin yan. And syempre nung unti-unti lang natin pinapa-harvest kay Airpat yung bandang dulo niya. Kasi hindi naman everyday pwede tayong mag-harvest, especially pag maulan. So mahirap din talagang manguha ng kumpay. Kapag bumili kayo sa mga breeders, nasa halagang, sabihin natin, let's say mga 40,000 pataas. Sa 40,000 na yun, alagaan mo ng ilang buwan, ano siya, at tubo. Kasi dito sa amin, sa probinsya, baka mas naging libangan ng mga pangalagaan. Kasi tutubo siya, diba, alagaan mo siya ngayon, after 5 months or 6 months, kapag napataba mo, pwede mo na siyang ibenta. So kadalasan magdodoble yung presyo, yung iba naman hindi magdodoble, pero kahit pa paano may income. So gaya itong mga to, yung mga baka dito ay, diba, sabihin natin bulog, aalagaan nila o ipapaalaga sa mga farmers. Tapos yung magiging hatian ninyo, yung kikitain yan, 50% kayo dun. So 50-50 yung hatian. So yun no guys, mamaya papakita na natin. So guys, papakita natin yung area kung saan magtitrim din tayo ng tanim na suha. Kasi nga yung kulungan natin kailangan medyo malinis-linis yung top part niya, para just in case man na magpapakawala tayo dun ng mga alaga nating manok, hindi tayo mahihirapang maglinis. Kasi nga based on nangyayari dun sa kulungan ng kambing, napakahirap talagang linisan yung mga dahon na nahuhulog, tsaka pati bunga, lalo pag may bagyo yung puno ng suha. Yan. So kailangan maayos natin yun. At yan no guys, nandito tayo sa area kung saan kailangan nating triman yung suha. Ito yung tinutukoy natin kanina, medyo mataas na rin siya. Change-in na lang natin dito sa part na to. Actually magtitira pa naman tayo ng ibang sanga niya, pero ito lang yung top priority na tatanggalin natin. Kasi nga ayan kapag nagkaroon na tayo ng range area dito, nilagyan natin yung net, kapag nabagsakan syempre masisira yun. Kaya kailangan dito sa part na to, yung matatamaan ng kawayan tsaka net, kailangan medyo malinis-linis para maganda yung pagpapakawala natin ng dito, ng mga tsabo. Punta natin yung mga tsabo natin guys, kasi yung sinasabi natin kanina, unexpected na nangyari. Yung nililimliman ng ating benjaro hindi natuloy, kasi sabi nung pinagbilan natin na stress daw to, kaya tinutukan niya yung itlog. At 2 weeks na nga siyang naglilimlim dito sa itlogan niya. Tapos buti ka mo napansin ni Airpat na tinutukan niya yung itlog. So kaysa masayang, yung ginawa ni Airpat, nilagyan na lang sa incubator yung mga itlog nito ating Thailand Chabo. So para hindi masayang, pakita natin siya. So wala na itlog niya tinanggal na ni Airpat, nakalagay na sa incubator. Kasi nga kapag ganun yung nangyari, tinutukan niya, stress daw yung manok. Yun yung sinabi sa atin ni Sir B. Chabo, yung pinanggalingan nitong ating Thailand Chabo.
Ayan, oh. Ganda pa naman ng hen natin, oh. Oh. Ayan, ganda, oh. Oh. Ganda. Uy. Kapag sila. Mailap. Ayan guys, so may tsura nila, oh. Ating black mottled. Ay, bumaba. Black mottled natin. So, kaya pansin din natin na mas maganda siguro i-free range natin sila kapag nagawa na yung ginagawa nating free range area sa mga ano, para sa mga alaga nating tsabo, para mas maging healthy sila. Hindi gaya ng ganito kasi lagi silang nakakulong, na-stress din sila. Tapos maingay pa tong area. Ayan, may itlog na naman sa lapag. Kasi ito pa yung mga alaga natin, update sa kanila. Ayan, alaga ng airpat, mga ducklings. Gutom na sila. Ayan. So itong kulungan na to gagamitin na rin natin yan para sa mga tsabo. Pero for the meantime, unahin natin yung range area. Hi guys, so hindi tayo nakapag-vlog ulit kahapon kasi nga tinapos natin tong project natin dito, which is yung ating ginagawang range area ng ating mga alagang tsabo. So papakita natin yung update kasi nga hindi rin pala ganun kadaling mag-install ng range net kasi tatansyahin mo rin kung tama ba yung hatak mo sa kanya or yung pagkakakabit mo dun sa bandang itaas. Kasi gaya nito, yan, ito yung ating project na range area para sa mga tsabo. Tingnan nyo naman yung pagkakabit natin, kahit papaano is maganda naman. So yan, ewan ko kung kita nyo sa video, pero yan, malapitan. So dito sa ibaba, ito yung in-install natin before na yero, mga retaso lang yan or yung mga tira-tira lang dun sa lumang bahay na binaklas nila. So kinuha na lang natin. Tapos yan yung ginawa nating pangharang dito sa ibaba or yung pinakabakod nya. So dito naglagay din tayo ng kawayan sa bandang ano, sa ibabaw ng ating range net para hindi siya basta-bastang matatanggal. So ang gagawin dati dito niyan, tatalian pa natin. Tapos dito naman sa loob, ayan yung itsura niya. Hindi pa tayo nakapaglinis guys. So medyo makalat pa. Pero for the meantime, yung mga tsabo natin kasi nagisisi itlogan na naman. So plano natin within this weekend, kailangan mailipat na natin dito sa area na to yung ating mga tsabo. So dito natin planong ilagay yung kanilang kulungan. Pero meron pa kasi dito yung pinakaugat ng buko dati. Kailangan matanggal din to para flat siya. Tapos ang next na gagawin natin dito niyan, papagandahin natin itong area na to para naman presentableng tignan. So dito sa kulungan natin ng tsabo, nakatabi naman yung ating mga alagang kambing. So ayan sila, oh. Ayan, nasa kabila sila. Pero dito guys, lalagyan pa natin ng yero dito sa ibabang part gaya rin ng style nito. Ayan, para meron ding privacy yung ating mga manok. Tsaka para hindi sila awayin ng mga nakagalang mixed breed na mga Rhode Island Reds, ng mga Buff Orpington, para hindi rin mamatay yung ating mga alagang tsabo kasi matatapang din sila kahit ganun sila kaliit. So kapag nakipaglaban dun sa mga malalaking alaga nating manok, may chance na mamamatay sila. So iiwasan na lang din natin yun. Tapos ito pa yung part na to, ayan, lalagyan din natin ng yero dito para may harang din. Titingin pa tayo bukas ng mga extra na yero doon, yung mga pwede pa nating gamitin dito sa range area natin. So ganyan yung itsura niya guys. Ayan, no. So guys, time check natin is 4 PM na. Ayan, dito yung mga alaga nating tsabo. Ayan. Ito kasi nilagay nga sa incubator yung itlog, pero nakita natin kanina nasampan ulit siya nitong ating benjarong. So expect natin ulit na mangingitlog siya. Sana this time malibliman niya ng maayos kasi last time na-stress. Kaya hangga't maaari lipat na dapat natin ng area tong ating kulungan. Kasi medyo dito, medyo makalat dahil itong mga bibi nga hindi pa nagagawa tong kulungan nila. And speaking of bibi, pakita rin natin yung update dito sa ginagawa na airpat. And dito naman sa mga ducklings natin, ayan, no. Dito na sila sa kanilang isang kulungan. Yung lumang kulungan ng mga itik natin tsaka ng mga Peking duck. So dito yung ginawang kulungan ni airpat. Ayan sila, oh. Maganda nila guys.
Merong ano lang, merong nahuhuli, ayun o, yung maliit. Hindi rin talaga sabay-sabay yung paglaki nila, meron at merong may iwan na mas maliit. Tapos ito yung ginagawa naman ni Airpat na magiging range area ng ating mga Muscovy ducks. So dito yung mga kulungan ng kambing natin, katabi nung range area. So pasok tayo guys. Ayan, medyo makalat pa guys. Pero dito sa area na to, meron na siyang ginawang itlogan ng bibe. Ayan, lalaki ng itlog guys. Ayan, laki ng itlog. Ayan, no? Ang sabi naman ni Airpat, yung ibang dito, ibang itlog na nagsisiwalaan kasi nga may nakita tayong bayawak last time. So sana mahuli natin tapos ipakawala natin dun sa sa malayong bukid, kasi kung hayaan lang natin yun dito na magkakain ng mga itlog ng ating bibe, nako sayang naman. And guys, update dito sa ating mga kambing. Ayan sila oh. Ayan. Mga kambing natin, pakita natin lahat. Ayan. Itong isa panghanda daw sa January. Tapos ito medyo laki na rin ng tiyan niya, malapit na rin mga anak to guys. Ayan yung pinaistad natin doon kila Kuya Chito, first timer niyang manganak. So sana matiyempo ni Airpat para matulungan niya sa sa pagtanggal ng baby niya niyan pag nanganak, kasi ang nag-experience natin diyan, kapag first time tapos may lahi talaga yung or malalaking lahi yung nag-i-stud, medyo hirap talaga sila sa sa panganganak. Kaya kailangan naka-monitor tayo tapos tutukan natin yung panganganak nila. And guys, yung triplets bilis sila lumaki So yun guys, dumidilim na, kaya kailangan na rin nating tapusin tong video, and update ko ulit kayo sa mga kaganapan dito sa farm. And shoutout sa mga subscribers natin dyan, sa mga nanonood dito sa Entong's World, and sa mga hindi pa nakasubscribe, maglalambing tayo na mag-subscribe kayo, and para updated kayo sa ating mga next YouTube upload videos. So shoutout sa inyong lahat guys, and happy farming sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye bye.